pwede pa kayong salbahin. Panay kayo salbahe. Yun yung conclusion. Kaya nag-self-destruct kayo. Hindi ka aabot, Marcos, ng 2028. Hindi. Nakikita ko hindi kayo aabot ng 2028. Hanggang January na lang kayo. Kung pwede pa, lumagpas kayo, February, abito February. Basta definitely by March, wala ka na. Ito ang Wow Trending. Totoo at hindi fake news ang ipinakita ni former President Rodrigo Roa Duterte na BICAM report na maraming blanco. Ilan nga sa mga senador ay umalma at sinabi nila na wala daw silang nakitang blanco sa BICAM report ng budget sa taong 2025. Isa, si Senador Win Gatchalian na pumirma sa BICAM report at sinabi niya na wala daw blanco dahil ang BICAM report daw na kanyang pinirmahan ay nireview pa mismo ng kanyang team. Pero sa balita ng UNTV News, isang reporter na si Aser Cadapan Jr. ang pumunta pa mismo sa Senado para i-check, kumuha ng kopya ng BICAM report sa budget sa taong 2025. At dito nga ay napag-alaman na totoo nga na maraming blanco. At ayon pa nga kay Asher na ang ipinakita nila ni former President Rodrigo Roa Duterte at Congressman Ongab na kopya sa BICAM report ay parehong-pareho sa nakuha niyang kopya na galing pa mismo sa Senado. Naku po, isa nga sa mga hindi pumirma sa BICAM ay ang kapatid ni Presidente Bongbong Marcos na si Senador Amy Marcos at ito nga ang kanyang sinabi, hindi ako pumirma sa anumang dokumento hinggil sa budget sa taong 2025 o sa BICAM report na nagbabawas ng pondo sa mga lehitimong proyekto lalo na sa AKAP na aking tinututulan. Paano ako pipirma sa blankot kulang-kulang na papel? Ayon pa nga kay Sasrogando Sasot na napakababoy ng Kongreso, ang mga amount ng House Bill number 10800 ay ang publicly deliberated amount, ang BICAM report amount ay secretly deliberated na mga buwaya. Sa publicly deliberated amount, ang sinabi nila sa publiko na funding ng Senate ay 12.8 billion lamang, tapos after ng BICAM naging 13.9 billion na. At sa House of Representatives naman, ang deliberated na public ay 16.3 billion lang. Tapos, after ng BICAM, naging 33.6 billion na ang budget nila. Naku po, dahil nga dito sa isiniwalat ni Tatay Digong, hindi napigilan ng mga netizen na magbigay ng kanilang komento. Ayon pa nila na nakakalula ang pera nila habang ang mga ordinaryong manggagawa sa gobyerno at private sector halos hindi magkasya ang sweldo. Hindi pa ba sapat ang sweldo nila na 10 or 20 times ata ng tao sa gobyerno? Maawa naman kayo sa mga maralitang Pilipino at sa kinakaltasan nyo ng buwis. Sobrang mahal na po ng bilihin, hindi na kaya ng ordinaryong Pilipino. Lalong mababaon ang Pilipinas sa utang dahil sa sobrang pagsasamantala sa pera ng taong bayan. My God, bakit ganon? Nakakalungkot isipin na may mga batas tayo pero hindi inaaksyonan ang ganitong pangyayari. Kawawa talaga ang mahihirap na patuloy na naghihirap. Hanggang kailan kaya ganyan ang Pilipinas? Sana may batas pa na hindi kayang bayaran ng pera ang kanilang tungkulin. Kayo masunod, AFP. Tao kayo ng taong bayan. Pinapasweldoan kayo ng taong bayan. O ayan, inciting na naman. Sige, kaso kayo ng kaso, okay lang. Bato nyo sa akin lahat. You are weaponizing the Revised Penal Code, all Philippine laws, and the Constitution against me, against the Filipino people. And that should end. Hindi na pwede yung playbook ninyo na ginawa nyo kay Bantag. Bababa si Bantag. Bababa yan. Bantag. DG Bantag. Manda ka. Pagka ito, nagsabay-sabay, sumama ka, bumaba ka, bigyan ka namin ng safe conduct pass. Bigyan ka ng PNP ng safe conduct pass. Tebes, bumaba ka. Bigyan ka rin ng safe conduct pass. Lumabas kayo. Pero walang promise ng ng posisyon, Gagawin nyo lang to para sa taong bayan, You shout out. Inciting to sedition naman. Pangatlo, sige, bahala kayo. Kasuhan nyo ako ng kasuhan. Sino tinakot nyo? Ang hudyat is, hinihintay ko nga yung warrant of arrest Hintay ko, yun yung hudyat ko Subukan nyo. Kasi hindi ako magtatago. Lalabas ako. Papakita ko sarili ko. Posasan nyo ako.
Sino tinakot nyo? Mga gago. Kayo ang nagbabiolate ng batas. Kayo ang nag-ano ng konstitusyon. Bumaboy. Kayong bumaboy ng mga agency. Kayo bumaboy ng mga tao. Pati yung mga Pilipino ngayon nagbablog. Putya, bayaran. Anong klase yan? Sinira ninyo yung moral fiber ng taong bayan. And now we have a hard job to correct that. Sinira nyo eh. Ang pinag-usapan nga namin, aayusin ba natin to na yung mga vlogger na yan paparusahan kasama ng mga na conspiring to commit plunder kasi tumatanggapin pera o whatever. So, mag-iikot ang gulong. Kaya sinasabi ko sa inyo, mga vlogger na bayaran, mga troll. Screenshot lang ngayon ang nangyayari. Pero pagdating ng malapit na, takdang araw, malapit na, kayo ay sasamain. Kaya magbagong buhay kayo. Mga Pilipinong halang ang bituka, mga Pilipinong walang kakwenta-kwenta. Because hindi pwedeng mangyari na ang Pilipino ay mauuwi sa mga bangag, mauuwi sa mga walang katorya-toryang Pilipino na pera lang ang habol, pera-pera lang kayo. Mga plunderer, mga komunista, tatapusin namin to. Hindi, hanggang buhay ako. Kaya patayin nyo ako. Maraming kagaya ko, lalabas. Maraming kagaya ko. Anong kala ninyo, biru-biru ito? Babanatan nyo pa ako ng inciting to sedition. Ay, lako. Kaya sabi ko wag na, ayo. Tapos sabi, hindi, serious kami. Para para makalabang ka. Hindi, ang laban ito, wala na. Tuloy-tuloy ito na tatapusin to. Kasi yung problema, pag ako, nakisakay ako sa ano ninyo, sa gusto nyo sistema, bakit ko re-respetuhin yan, yung batas na yan, kung kayo mismo binaboy nyo? Anong klase kayo? Double standard? Ha? Kayo nagnanakaw? Ang dami nyong ninakaw, kinulimbat, nagdodroga ka, Malacanang. Tapos nun nagbabayad kayo ng mga troll, dapat yan, death penalty din yung mag-maintain ng troll farm. Ha? Death penalty din yan. Pagka lumabok ang taong bayan at sinuportahan ang ang bagong administration, ay good luck sa inyo. Because if I will be there to advise, Madam President, if I will be there to advise, I will advise you a lot of things. There are a lot of things to do. Ang daming dapat ayusin. Congress, wala na yung party list. Kaya sorry doon sa mga tumatakbo, Sorry. Sara yung Congress na yan kasi it has been a symbol of corruption. Congress is a symbol of tyranny, of abuse of power, no? 100,000 lang ang boto nyo, ang yayabang ninyo, titirahin nyo yung 32 million ng boto at yung mga Pilipino na naniniwala sa mainstream media may kalalagyan din kayo. You are not serving the Filipino people. Binigyan kayo ng franchise para mag-deliver ng tama, unbiased na balita. Ang ginagawa ninyo, you are tampering with the brain of the Filipino people. Mga wala kayong kakwenta-kwentang mga And it has to stop. It will stop. The Filipino people will stop it, no? Kahit ako wala dyan. Hindi ako yung ang kalaban nyo is the ideal na ang taong bayan gusto nang ituwid ang Pilipinas. Hindi Dado Enrique ang kalaban nyo. Ang kalaban ninyo, amplifier lang ako, mga kababayan, amplifier, mga BBM, Taga-ganyan lang ako. Inspirasyon lang ako. Ang kalaban ninyo is the dawning of a new generation, a new breed of Filipinos who will not let this pass by. Tatapusin to ng taong bayan. Kahit anong kaso ilaglag ninyo. Hindi ako yung issue. Ang issue kayo. Kayong mga durugista, kayong mga magnanakaw, kayong komunista, kayong mga abuso. Gago kayo Kayo na yung gumawa ng kalokohan, kayo pa yung tama. Mga ulul kayo. Sira ulo kayo, babaliktarin nyo pa ako. Ulul. Gago kayo. Hindi tama yon. Kaya mga kababayan, malaking pasalamat ko kasi nakita ko kung sino yung mga kaibigan ko, sino yung mga sumusuporta sa akin. Huwag kayong matatakot na tumayo.
Kasi ang turo ng mga magulang, mga ninuno natin, ipaglaban ninyo ang karapatan ninyo. Walang mali doon. Yung konstitusyon, tayo ang gumawa. Tayo ang gumawa. Tayo ang nagratipika. Papel lang yan, papel. Nilagyan natin ng buhay kasi we ratified the Constitution. Isa ako sa nagratify noong 1987. Pinagbotohan yan. Tinanong sa mga tao, oh, gusto nyo ba to? Ako, anga-anga, hindi ko nga binabase. Basta gratify ako. Oh, sige. Ngayon ko na-appreciate yung Constitution natin. Nandoon siya. May mga flaw. Yes, that's why we have to amend the Constitution. And we will amend it when this thing is over. We will amend the Constitution. We will put the Council of Elders right there on top of the President. The Council of Elders will represent all sectors of society. MILF, NMLF, mga lahat ng ethnic groups, lahat ng grupo, PWD, mga lahat ng grupo, mayaman, mahirap, etc., etc. Pati yung mga LGD, ano yun? yung mga alanganin ba sa sex. Ay, nako. Mga depressed. I want each one of the Filipinos, all 119 million Filipinos, to be represented by an elder who has the maturity, who has the experience, who has the concern for their people. Bobotohin nyo lang yan. Kahit gaano karami yung Council of Elders na yan, they will have the power. We will give them the power to terminate the President or any elected, appointed official, any armed forces, chief of staff, or PNP. We will put that, or any erring officer or official of government. We will not go through this jungle of corruption, yung dinaanan natin. Wala eh. Paulit-ulit tayong ganito, people power tayo forever. Hindi. Isang people power tayo, tapusin natin. Tapusin natin. Hindi yung rally-rally tayo. Tapos kung ano-ano ang inaano natin. Be focus. Ano ba gusto nyo? Kung tingin nyo, BBM Marcos can last for another 3 years hanggang 2028, yun ay isigaw nyo. BBM, mabuhay ka. We love you. Pero kung sa tingin ninyo, nagdedeleka daw ang Pilipinas at bangag nga, ayaw magpa-hair follicle drug test, binigyan ka ng ilang pagkakataon. Tapos nun, kayong Congress, pinapa-explain kayo nasaan yung pera. Pipilit nyo pa yung 2025 na budget. Anong klase kayo? Panay kayo papayaman, insertion, lahat kayo. You will face the people's court. You will face the Filipino people. And if you are found guilty, ay linchak. Good luck sa inyo. Because we will implement a death penalty. Death penalty. We will implement that. It has to stop. The corruption has to stop. For 40 years from EDSA 1, yung death penalty, yung corruption, naging problema na sobra. Na dapat tayo, higit pa tayo sa Singapore. Ano nangyari sa ating kulelat? Number 1 in corruption, Diyos ko. At kung kayong mga kababayan na aanga-anga, tatanga-tanga, naniniwala sa ayuda, naniniwala kung saan-saan, sa mga balitang palpak, sa mga vlogger na tarantado, mga vlogger na mga bayaran na troll. Good luck sa inyo because we will overcome you. Marami ang taong bayan. You know why? Kasi nakita ko yung mga comment, 90% of the Filipinos want change. Hindi nyo na mababago yun. The end is near. No? The end is near. Sabi ni Trump, number 1, let the Filipino people, let the Filipino people chart their own destiny. Let the Filipino people chart their own destiny. Sabi ni Trump yan. Nandun si Lieutenant General Panadero, FGF. Let the Filipino people chart their own destiny. Number 2, excuse me, if there is bloodshed, meaning itong government gumamit ng puwersa, dahas ng AFP tsaka ng PNP na in-endanger o nasaktan ang isang kababayan natin, the United States of America will
will, W-I-L-L, capitalize, hindi sila nagbibiro, will stop all aid, military or economic, to the Republic of the Philippines just to show na wala kayo sa hulog. Because they will deal with a government who is for the people, by the people, and of the people. Kayo ba, Bangag, sa tingin mo, kayo, Tamba, are you a government for the people, of the people, and by the people? Of course, hindi. Maggago kayo. Tingnan nyo, asta ninyo. Party-party pa kayo. Kaninong pera yan? Yung pinarte ninyo sa Thailand? Ha? Yung attendance ninyo sa kasal? Yung lahat ng ginagastos ninyo, magbuhay mayaman kayo. Kaninong pera? Buhay. Mantalang ang taong bayan, hirap na hirap. Mga walang niya kayo. Kaya mga kababayan, ewan ko sa inyo. Ewan ko sa inyo. Basta ako pupunta ako sa kalsada. Ha? Haharapin ko yan. Ilabas ninyo. Please, DOJ, ilabas ninyo. Ha? Yung warrant of arrest ko. Lalabas ako. Pupunta ako. Yun yung hudyat ko eh. Ipilit ninyo magkaroon ng warrant of arrest. Kaya nga meron kayong sinasabing magtago na lang ako, asylum, kasi yun yung playbook ninyo. Pag tumago ako, labasan nyo warrant of arrest. Ha? Hindi kayo nagre-respeto sa proseso. Kaya ako nanahimik, gusto kong makita. Itong gobyerno na to, naniniwala pa ba sa proseso? Hindi eh. Gago kayo eh. No? Kaya lubos-lubusin niya yung pagkagago ninyo. Lubos-lubusin nyo na. Kasi bilang na ang araw nyo. Talagang bilang na yung araw, kasi self-destruct kayo eh. Bibigyan nyo ako ng importansya. Sinabi naman sa inyo, sino ba ako para bigyan nyo ng importansya? Tapos sisiraan nyo ako. Gago! Gago, you just don't get it. Mga tao kayo, you just don't get it. Ang issue kayo, hindi ako. Ha? Inciting to sedition, wala yun. Dismiss yan. Kung susundin natin yung proseso. Kung susundin natin anong tawag doon? Rules of evidence, no? Susundin natin yung due process. Wala yan, dismiss. Kaya mga kababayan, huwag kayong mag-alala. Ako nga hindi nag-aalala eh. Ako yung kinasuhan. Huwag kayong mag-alala. Hindi ako nag-aalala. Tawa-tawa. Meron akong mga video na dapat nung ko pa in-upload. Araw-araw kasi meron akong mga video. Hindi ko inaano. Just to protect the people na pinupuntahan ko. Kung nasaan ako. Ayokong madamay itong mga taong, mga FGF na kasama ko. Kaya nakakatuwa nga, saya-saya namin. Kagabi pinapanood namin yung mga video eh. Kasi kinukunan ko si Bukay, hindi niya alam. Nag-discuss kami. Kaya nga, yung nagkasama kami nung, kailan ba yun? Mga 3 days ago, pinukunan ko, pinapanood namin. Nung mga kasama ko, tuwa-tuwa kami. Mga FGF. Maraming salamat sa mga ka-FGF na sumusuporta. At kayong mga FGF na nanghina ang loob, okay lang, sport lang ako, okay lang. Takot kayo eh. Ibig sabihin, hindi kayo panlaban sa mga aggressor, sa mga bansa na lulusob sa atin. Okay lang 'yon. And we are not there to bring down this government. Yun ang tandaan nyo. The government will bring down itself. The government will be overtaken by circumstances because tanga talaga eh. Anong gagawin ko? Yung gano'n? Tanga eh. Ay, imbis na ako yung binigyan nyo ng importansya, ako yung tinitira nyo, sana ang inayos ninyo yung food security ng bansa. Inayos ninyo yung poverty. Binanatan nyo ng ayuda. Ano mangyari sa ayuda? Para ibigay-bigay. Kasi mag-e-eleksyon eh. Pipilit nyo pa yung 2025 budget na, putya na, mga gago. Zero budget yung PhilHealth. Armed Forces, babanatan nyo na. 70 billion, gagawin yung 35 billion. Mga walang niya kayo. Kaya ang mga complicit kayo. Ha? Lahat kayo pumirma dyan sa budget na yan. The people will repeal that budget. No? Sige, nakaw pa kayo. Kasi kayo, pagka kayo ng taong bayan, hinuli kayo ng taong bayan, ha? AFP-PNP, makinig kayo, ha? This will happen. It is inevitable. Hindi nyo kayang pigilin ang taong bayan. Oh.
Hindi nyo kayang pigilin. Huwag kayong magpapagamit sa mga tanga, sa mga mukhang pera, no? You just stand with the people. Ay, nako, hirap naman. Hindi ko masabi kasi yung ano eh. Mahirap, baka madulas ako eh, no? I still have to protect people, no? So, yung mga naghihintay, maraming salamat at naghihintay kayo, nagsusuporta. Thank you sa inyo. Tignan ko, meron pa akong dinasabi. Yung mga nagsasabi, tumakas ako, bakit ako tatakas? Ano ba yan? Ano ba ako? Guilty na ba ako? Ilagay na natin sa konstitusyon, a person is presumed guilty until proven otherwise. Anak ng tokwa yan, no? Tatakbo ka. Kinasuhan ka, takbo ka. Yun ang encouragement. Magagago ba kayo? Ba't ako tatakbo? Ba't ako tatakbo? Sabi ko nga gusto nyo makakita talaga ng totoo na inciting to sedition? Gusto nyo makakita? Gagawan nyo ako. Totohanin ko yan mga walang niya kayo Ilan years ba yan? 10 years ago, 11 years ago, tinawagan ako ng J2, ng mista ako, General Anyo, who is the National Security Advisor now. Tinawagan ako, nasa J2 siya noon. Mista, ano yung balita na nakipag-connive ka na sa NPA? Nakipag-connive ako sa NPA? Sino nagsabi? Sinong gago nagsabi? Kita nyo, sinisiraan ako. Because kumampe ako kay Cadet Kudia na tinanggal kasi cheating daw. Late for 2 minutes, blah, blah, blah. So, nabasa ko yung case niya, may nakita akong mali. Ang guarantee kasi sa honor system namin, 9-0, guilty ka. No? Unanimous. Pero pagka may bumoto na 8-1, 7-2, or 6-3, not guilty ka. Yun yung guarantee. Ngayon, nung nakita ko yon, sabi 8-1 ang boto. Tinanong niya sa akin, ba't ka naging guilty? Sabi ko, binago daw. Hindi pwede baguhin yon. Anong meron? Chambering daw. Ba't nagkaroon ng chambering? May mali doon Chambering, bakit nadesisyon ka na, tapos nun, babaguhin? Mali yun. Sabi ko, honor committee ako, 4 na taon So, ang ano doon, bago daw sistema. Bagong sistema, inexplain ba sa inyo? Ba't ikaw, ang alam mo, 8-1, not guilty ka? Bakit kinakailangan baguhin? Ibig sabihin, nagkaroon ng 8-1 kasi binago So, naging 9-0. Yung report, deceiving yung honor committee kasi ang report, wala yung 8-1. 9-0 guilty. Yun yung pinirmahan ng mga inosente na superintendent at commandant. Yun yung nakita nila. Wala yung 8-1. So, lying yung honor committee. Deceiving yung honor committee. Cheating yung honor committee. Nung bobotohan na si Kudia, ang sabi, Cadet Kudia, we have carefully deliberated on your case. Kahit di namin nadinig yung witness, no? We have carefully deliberated, yung teacher ba? We have carefully deliberated on your case. And we are prepared to vote regarding your case. Do you have anything else to say? Binabasa lang yon, ball files yun tawag. Ibig sabihin, handed through the years na yon, 19 kopong-kopong pa yon, binabasa. Ganon din yun sa amin So, 1983, ganon na. Ito, 2014. So, ganon pa rin, binabasa lang yon. So, do you have anything else to say? None, sir. Except for yung teacher, kung pwede hintayin na lang natin para personally, madinig nyo yung storya niya, hindi yung telephone lang. Kasi pag telephone lang, limited, yung time allotted para imbestigahan ng gusto yung teacher. It is the right of the defendant, Kudia, na yung he be given all the leeway to present his witness. Ang witness niya yung teacher. Kung bakit siya late for 2 minutes. So, yun, blah, 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 blah. No. Before we vote on your case, do you know how we vote here? Tapos yes, sabi ni Cadet Kudia. Anyway, just to re-inform you, you need just one vote to be voted, to be acquitted. You just need one vote, one dissenting vote para acquitted ka. So, 8-1, not guilty ka.
So, if you are have nothing else to say, can we excuse you while we take a vote? Yes, sir. Oh, labas. Si Kudiya, feeling niya, not guilty siya. Nagbotohan. Sabi, let's take a vote. Sabi, labasan ngayon yung, yung sheet. Tapos nun, boto. Nung binilang, the score is 8-1, not guilty. Ang sabi nung chairman, presiding, dalawa, yung chairman, ako po lang, sabi ng chairman, to the chamber, to the executive room, sila lang, mga voting member, ang nandoon. Yung recorder, wala. Anong klaseng trial yan? Kangaroo court. Wala yung paano naging sistema yon na pagka hindi kayo sang-ayon do sa boto na 8-1, magiging 9-0 kasi babaguhin ninyo at ipe-pressure ninyo yung kadete na bumoto ng 1. Kaya nga secret ballot para walang istorya, walang pressure, kung walang takot na bumoto ka na not guilty. Kung feeling mo, not guilty. Sa mga 8-1 naging 9-0. Tapos nung tinawag si Kudiya, guilty ka. Guilty ka. Nung pagkatapos nung session, nung trial, nakausap niya yung tao na bumoto ng not guilty. Ba't naman ganon? Sorry Bok, not guilty talaga binoto ko sa iyo. 8-1 talaga yan. Kaso naging guilty kasi na-pressure ako. Imagine that. Wala yung sistema.